Nabalitaan daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinapaaresto na siya. Ayon yan kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Pinabubuwag na rin daw ang Task Force Davao. Pero itinanggi ito ng AFP. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Nakarating na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang balitang aarestuhin na siya. Mismong si Duterte ang nagbalita niyan sa kanyang dating spokesperson na si Attorney Harry Roque. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Hindi malinaw kung para sa anong kaso kaya aarestuhin umano si Digong. Nagtanong-tanong daw si Roque. Hindi dinetalye ni Roque kung sino ang nagpapabuwag at kung sino ang kanyang source. Pero ang sigurado raw, laman na rin ito ng mga usapan ng mga taga-Task Force Davao. Tila senyales daw yan ang posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. April 2003 nang buuin ang Task Force Davao sa ilalim ni Noy Davao City Mayor Digong. 700 sundalo ang kasapi niyan na layong protektahan ng lungsod laban sa terorismo. Bukod dyan, ayon kay Roque, nagpunta raw sa Davao si AFP Chief Romeo Brownell Jr. nitong Sabado. Hindi raw malinaw para ito saan. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. Agad namang pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines ang mga alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the disbanding of the Task Force Davao. Pati ang AFP Eastern Mindanao Command itinangging bubuwagin ng Task Force Davao. Sa kabila niyan, kinumpirma ng AFP na nagpunta ngang Davao si Browner nitong weekend. Pero wala raw itong kinalaman sa sinasabing pagbuwag ng Task Force Davao. At lalong wala itong kinalaman sa tensyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte. Ang totoong dahilan ay ang pagtugon sa matinding baha sa rehiyon. The Chief of Staff went to Davao last weekend, but his sole purpose was for three things. Look into the HADR, how the AFP will assist sa sakuna po na nangyayari sa Davao. Pangalawa po is yung operations po that is being conducted in Davao. And third is to look upon the welfare of the troops. Dagdag pa ng AFP, nananatili silang independent sa gitna ng bangayan sa politika. Nasa bayan daw ang kanilang katapatan. Will remain loyal to the Constitution and of course to the chain of command. Kung may kinalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.